playoff ng Dallas Mavericks, nakasalalay sa performance ni Anthony Davis. Ito na ba ang pinakamagandang laro ng Big 3 ng Warriors? At Ja Morant malalagot sa NBA, ginawa niya ito ulit. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Ang Dallas Mavericks ay kasalukuyang may 1.5 laro ang lead sa 11 spot sa Western Conference na nagbibigay sa kanila ng kaunting kaginhawaan para sa play-in tournament. Ngunit, sa natitirang 2 linggo ng regular season, hindi pa tiyak kung ito'y magiging sapat upang mapanatili ang kanilang pwesto. Ang kapalaran ng Mavs ay nasa kamay ni Anthony Davis. Kung makakapasok o hindi ang Mavs sa play-in tournament ay depende sa kung gaano kahusay ang paglalaro ni Anthony Davis sa huling 2 linggo ng season. Si Davis ang X-factor ng Dallas. Maaaring hindi na mabawi ang pinsalang dulot ng trade para kay Luka Doncic, pero si Anthony Davis ang pinakamay kakayahang bawasan ang epekto nito. Bumalik na sa laro ang sentrong bahagi ng Doncic deal noong nakaraang linggo, matapos mapilayan sa kanyang unang laro bilang Maverick noong Pebrero 8. Si Davis ang maaaring dahilan kung bakit magagawang makapasok ng Dallas sa play-in tournament ngayong season. Gayunpaman, hindi lang ang panandali ang epekto ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagbabalik ni Davis. Ang sanay, dominanting pagbabalik niya ang tanging bagay na maaaring magbigay ng pag-asa sa dismayadong mga tagahanga ng Mavs. Bagamat hindi siya si Doncic, may kakayahan si Davis na ngayon ay 32 taong gulang na kontrolin ang laro sa magkabilang dulo ng court. Iyon mismo ang ginawa niya nang magkaroon siya ng 26 na puntos, 16 na rebounds, 7 na assists at 3 blocks laban sa Rockets bago siya ma-injure. Ang Mavericks ay nangangailangan ng isang bagong mukha na maaaring ipagpatuloy ang tagumpay ng koponan matapos ang pag-alis ni Doncic. Hindi ito patas na responsibilidad para kay Davis na hindi naman pinili na palitan ng isang NBA icon. Ngunit ito na ang papel na kailangan niyang gampanan sa mga darating na taon. Ang susunod na laban ng Mavericks, sila ay babalik sa aksyon bukas ng araw para harapin ang Atlanta Hawks. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Dallas? Sa sumunod na balita naman, hindi mapigilan si Steph. Habang tinalo ng Warriors ang Grizzlies sa kanilang nakaraang laban, ginawa nila ito nang wala si Curry. Ang huling beses na naglaro si Curry laban sa Grizzlies, marahil ito ang pinakamasamang laro ng kanyang karera na limitahan siya sa 2 puntos at hindi nakapagtala ng kahit isang shot. Oo, ang pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ay nagtala ng 0 sa 7 mula sa field, mintis ang lahat ng kanyang 6 na shooting mula sa 3. Mahigit 3 buwan nang lumipas, nakabawi si Curry at ang Warriors. Ang rookie ng Grizzlies na si Jalen Wells, pati na rin ang sinumang nagtangkang dumepensa kay Curry, ay nagmistulang nasa isang bangungot mula pa lamang sa simula ng laro. Naipasok ni Curry ang kanyang unang 5 shooting, kabilang ang kanyang unang 4 na 3. Sa unang quarter pa lang, nagtala siya ng 19 na puntos sa loob ng 11 minuto, may shooting na 7 sa 8 mula sa field at 5 sa 6 mula sa 3, habang nagdagdag din ng 5 rebounds, 4 na assists, at 2 steals. Sa ikalawang quarter, nagpatuloy ang kanyang pag-init, dagdag na 13 puntos at 3 tres pa, kaya umabot sa 32 puntos at 8 tres ang kanyang total sa halftime. Ang 32 puntos niya ang kanyang pinakamataas na output sa unang kalahati ngayong season at ang 8 tres niya ay nagtali sa kanyang career high para sa isang half. Naabot niya ang 40 puntos may 6 at kalahating minuto pang natitira sa ikatlong quarter. Pumasok si Curry sa ika-4 na quarter, may 8 minuto pang nalalabi at leading ang Warriors 109-107. Sa huling 8 minuto ng laro, nagdagdag pa siya ng 7 puntos at naipasok ang kanyang ika-12 at huling 3. Ang Big 3 ng Warriors. Hindi ito isang one-man show kung saan si Curry lang ang bumuhat sa Warriors, bagaman sa malaking bahagi ganun nga. Pero ramdam din ang presensya ni na Butler at Green sa panalo. Sinimulan ni Green ang scoring ng Warriors sa pamamagitan ng isang 3. Si Butler naman ay pumasok sa halftime na may 15 puntos, 4 na rebounds at 4 na assists matapos maipasok ang kanyang unang 5 shooting. Bagaman nanlamig ang shooting ni Green matapos ang kanyang unang 3, nagtapos siya ng unang 2 quarter na may 7 puntos, 4 na rebounds at 6 na assists.
sa isang gabi kung saan nagtala si Curry ng 52 puntos. Ang anumang kontribusyon mula kina Butler at Green ay malaking tulong para sa Warriors. Nag-ambag si Butler ng 10 puntos sa ika-4 na quarter lamang, habang pinatatag naman ni Green ang kanyang kandidatura bilang Defensive Player of the Year sa kanyang laban kay Jaren Jackson Jr. Habang pinagsama ni na Butler at Green ang 40 puntos, nag-ambag din sina Brandon Podziemski at Moses Moody ng pinagsamang 18 puntos bilang kapwa starters. Speaking of Memphis, ang star ng Grizzlies na si Ja Morant ay may medyo madilim na nakaraan, kaya nangangahulugan ito na kailangan niyang maging sobrang maingat sa kanyang mga kilos sa mata ng publiko. Kaya naman, nang makita ang batang point guard na tila gumagawa ng kilos na parang may binabaril patungo sa bench ng Golden State Warriors ngayong araw, hindi na nakapagtataka kung bakit agad itong naging viral online. Ang sandali ay naganap matapos matalo ng Grizzlies sa Warriors ng 9 puntos na pinangunahan ni Curry. Nagpakitang gilas din si Ja Morant sa buong laro na may 36 na puntos, 3 rebounds at 6 na assists sa loob ng 33 minuto. Ngunit hindi ito naging sapat upang ma-secure ang panalo. Sa isang sandali ng pagkadismaya, tila gumawa si Ja ng kilos na parang nagpapaputok ng baril. Ngunit mabilis na itinuro ng ilang fans na hindi lang siya ang nadala ng emosyon pagkatapos ng laro. Sa gilid, makikita ang ilang manlalaro ng Warriors na gumagawa rin ng parehong kilos na tila ipinapahiwatig na tumugon lang si Morant sa ginawa ng kalaban. Ang pamantayang iba para kay Ja Morant. Siyempre, iba ang pamantayang sinusunod kay Morant kumpara sa ibang manlalaro. 2 season na ang nakalipas na sangkot ang star point guard sa ilang iskandalo na may kaugnayan sa pagbabanta, posibleng karahasan at pabayaang pag-uugali. Isa sa kanyang pinakamapaminsalang kilos ay nang mahuli siyang nagpakita ng baril sa Instagram Live 2 beses. Dahil sa insidenteng iyon, nasuspinde si Ja at nasira ang kanyang reputasyon sa buong liga dahil wala ang kanilang leader. Tuluyang bumagsak ang Grizzlies noong nakaraang season at hanggang ngayon ay naghahanap pa rin sila ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang koponan. Ang pagkatalo ngayong gabi ay ika-4 na sunod nilang talo. Imagine doing this at all, isinulat ng isang fan. Ngayon, isipin mong ginagawa mo yan habang natatalo na kayo at malapit nang matalo sa laro. Anong kahangalan? Karaniwan na sa kanya ito. Para kay Ja, ang laro ngayong araw ay perpektong halimbawa kung bakit kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang kilos sa publiko. Bagamat mataas ang emosyon laban sa isang kilalang karibal, hindi niya kayang lumampas sa linya o gumawa ng kahit ano na maaaring lalong makasira sa kanyang reputasyon. Ja is never beating the allegations, komento ng isang fan. Hindi malamang na parurusahan ng NBA si Morant o magpatupad ng anumang disciplinary action, ngunit may ilang fans na naniniwalang dapat siyang ma-fine o masuspinde, lalo na't mayroon na siyang mahaba-habang kasaysayan pagdating sa mga isyu tungkol sa baril. Gayunpaman, may ilan ding fans na dumepensa kay Morant, sinasabing sobra ang reaksyon ng mga kritiko. Para sa kanila, bayad na ang kasalanan ni Ja sa nakaraan at wala naman siyang ginawang masama sa pagkakataong ito. Ayoko kay Ja at sa Grizzlies, pero kayo naman ang nagpapakalat ng maling kwento, isinulat ng isang fan. Ang bench ng Warriors ang unang gumawa nito sa kanya. Ano ang susunod para kay Ja Morant? Ano man ang tunay na nangyari? Kung sino ang nauna o sino ang nagbalik ng kilos, dapat alam na ni Morant na mas maigi nang umiwas siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa larong ito, nag-viral rin ang titig ni Steph sa Grizzlies interim head coach na si Tuomas Isalo nang makuha nito ang mahalagang 3. Matapos ang laro, nagtapat ang Grizzlies star na si Ja Morant tungkol sa kanilang kabiguan na pigilan si Curry. Ang pangunahing tao sa laro ay hindi dapat makakuha ng 52 points. Kung mayroon kang pinakamahusay na shooter sa buong mundo, hindi siya dapat hayaang mag-shoot ng ganong karaming 3. Anong masasabi niyo sa panalong ito mga kaibigan at sa gun gesture ni Ja Morant?